Alright, finally, nandito na tayo ngayon sa New Sigma Service Center dito sa Santa Mesa para makabit na itong bagong wheelset sa aking gravel bike. So the reason why magpapakabit ako ng bagong wheelset ay gagamitin ko sa Ultra Gravel. And syempre, kung kailangan pakabitan ng wheelset, kailangan din ng tires. So ngayon, kaya tayo nandito, malalaman natin kung ano yung tires na ipoprovide ni New Sigma. So maraming salamat. Before everything else, papakilala muna ako kung bago ako sa channel na to. Welcome sa inyo. My name is Jer Victor. Gumagawa ako ng mga videos regarding tips, reviews, and events, mga bike builds, product highlights kagaya nito. Kung gusto nyo mag-get klaseng content, please consider subscribing and click the bell button para notified kayo agad. Okay, simulan na natin. Tara. Alright, so dito ko ikakabit yung wheelset na to. This is from Avian. Avian, maraming salamat. Thank you so much for providing this wheelset. So this is my Cannondale Topstone. Ayan, at magtutulong sa atin si Gaspar. Yan, nandiyan ka na eh. So Gaspar, maraming salamat. And si Sir Dante, Sir Roy, yan, ang ating mga magagaling na mga mechanics ng New Sigma Service Center. Alright, so specifications nito, this is using a SAPIM race spokes. 25 millimeters yung width niya, inner. Tapos nasa around 32 yung outer. 36 millimeters naman yung rim depth. More than enough thickness or lapad para sa isang gravel na tire. Hindi ko nasama ngayon yung free hub body ng HG 11 speed. So, ang gagawin natin, ikakabit na lang natin yung tires, tapos i-continue na lang sa bahay. Ito naka-stock to na wheelset, almost 1 year, actually more than 1 year kong ginamit. At actually, panot na nga yung sa harap. Ayan o, medyo nag-wear out na siya. Dati itong nasa likod, pero nilagay ko sa harap para lang maging balance yung threads niya kahit papano. So, ito yung naglalaro sa isip ko. Paano ito, lalagyan ng spoke, kunwari nasira ka ng spoke, ano yung tool na kailangan? Kasi wala siyang spoke holes. Paano to? So Dante, pag ikaw naka-encounter, ano ang gagawin pag ganito? Cleaner. Okay. Cleaner natin cable. Tapos, saan ipapasok? Dito sa? Dito sa pito. Sa pito. Tapos iisa-isahin. Grabe, sobrang matrabaho yan ah. Meron siyang mga eyelets na bakal. So yun yung namamagnet. Unti-unting ipapasok yung spokes. Kasi spokes medyo flexible naman siya, di ba? Tapos, yun, gaganyanin siya. Okay, so ito yung service center nila. Tapos ito naman yung first floor showroom. Kasi meron pa sa taas. And nakita natin yun sa mga previous videos natin dito sa channel kung ano yung itsura nung taas sa kanitong baba. Pero ngayon, habang wala pa yung tires, parating pa lang, i-tour ko kayo sa itsura nitong first floor. Ayan, so nandito yung ibang mga components ng Shimano. We have the Shimano 105 and the Shimano GRX. Yan. Tapos nandito naman yung display ng mga tires ranging from road bike to mountain bike, kahit gravel bike. Ito, merong Maxxis Rambler, Maxxis Refuse. Tapos yung refuse nila, dalawa eh. Meron yung 40C, 700 by 40. Tapos meron yung pang road-oriented na 700 by 25C. So maraming range, maraming pagpipilian. New Sigma is also the distributor of KS and one of the quality droppers it posts. Iba't ibang sizes at iba't ibang length. Okay, and dito naman yung mga small items for your bikes. Ang brand is of course Shimano. May mga bracket cover, may mga Di2 wiring, mga brake shoe, chain, bottom bracket, rotors, etc. etc. So ano yung tires na gagamitin natin sa Ultra Gravel Challenge, 240 kilometers? Ito na. Bye! Saan isa? Ayun, okay, nice. Buti dito mama dito. So we have here the Maxxis Rambler 700 by 38C tires. This is Tanwall. This is tubeless ready. Kung gusto nyo naman na naka-inner tubes, walang problema rin. So ngayon, for now, mag-inner tube muna ako. Okay, so this is ideal for hard pack, ang 38C. Kung gusto nyo naman ng mga loose soil, yung loose over hard, this is very ideal. Sa mud, hindi ko pa natatry. I only tried the Maxxis Rambler once. Yan, dun sa Vermosa Trails 2 years ago. Tapos ito naman, masusubukan na natin sa ating actual na bike. Saka, I will also rely on the thickness of the wheel na naka 25 millimeters yung inner. Tapos 32 naman yung outer.
So magsispread out to kasi 38C. So 60 TPI, more than enough for the durability. So pagdating sa TPI, ito ibig sabihin nun. Okay, so TPI yung number of threads per square inch sa casing ng gulong. Pag mababa ang TPI, may punctured saka slash protection pero mas mabigat. Higher TPI naman, smoother at better ride quality at mas makaka-improve ng traction at handling. Usually, mas may protection ng lower TPI compared sa mas mataas pero compromise sa pagiging responsive at yun nga, sa weight. Mas affordable din ang lower TPI versus sa mga matataas. 700 by 38C Maxxis Rambler, available sa lahat ng authorized dealers ng Neo Sigma. So kung gusto nyo maghanap ng nearest authorized dealer sa area nyo, visit their website or their Facebook page. So bago ikabit, ang prefer nyo is inner tube. You have to consider yung thickness na dapat sa wheel set. So meron siyang specifications. Ang gravel na wheel set is 700C rin. Pero mas kailangan niya ng mas makapal or mas malapad na inner tube. Hindi sila magkapareho ng sa road bike. And then another na kailangan mo i-consider is yung haba ng pito. So it ranges from 48, 60, or even 90 millimeters yung haba ng pito. Kailangan mo rin i-consider yung rim depth. So this is 36 millimeters. So this is 48 millimeters. Ayan naman pala. O, diba? Hindi na natin kailangan mag-80. Siguro kung nasa 50 to, wala na. Hindi na kaya. So yun. Okay, nice. Hindi natin kailangan palitan, 48. So yun nga, ito yung nakakamangha rito. Hindi na kailangan ng rim tape. So lagay na kagad. So meron ako ditong rotors, Magura. Hindi na ako bibili ng extra rotors kasi meron naman sa bahay. So ito na ikakabit ko. And since magwa 160 ako, from 140 na nakalagay dito, kailangan ko ng adapter. So ito, meron tayong Shimano adapter 140 to 160. Yan, available yan din dito sa Neo Sigma. So ano yung magiging adjustments usually pag nagkabit ng wheel set? Lalong-lalo na pag bago yung rotor, may chance na parang nakalapat yung pads dun sa rotor. Isa sa mga factors yun kasi mas makapal yung bagong rotor kasi nga hindi pa siya nababawasan. And parang nag-adjust na yung pads dun sa dati. So pag ganun, meron namang tool para ihiwalay yun. Pwede nyong ipa-adjust, pa-realign, and yung pinaka-importante, yung ilalayo yung calipers ulit para mag-reset. So, yun yung ginagawa ni Gaspar ngayon. So, yan, nakabit na rin pati yung rotor. At ito yung kabuuan ng wheelset na nakabit ang Maxxis Rambler 38C. If you want to opt for a thicker variant, they also have the 700 by 40C. Tapos, meron pa silang 120 TPI. Ang available dito, nakita ko yung kulay itim. Ngayon, initially, ang napapansin ko, is meron siyang parang pagka-malambot, may pagka-squishy na pakiramdam. So, very, very important para sa akin, lalong-lalo na sa mga off-road, mga back roads, tsaka yung mga gravel. Masusubukan natin to sa Ultra Gravel, 240 kilometers ang pinili kong course. Ayan, so finally nakabit na. This is the Maxxis Rambler. Bale 700 by 38C, nakabit sa Avian CR3 DBX carbon wheelset. This is for gravel bike at may rim depth na 38 millimeters. Ideal for climbing, very smooth, lalong-lalo na yung free wheel. Napansin ko, parang nakatipid ako ng power pag pumipidal compared dun sa stock wheels. At saka ramdam ko yung weight reduction. Ang laki ng binawas, parang nasa around 600 grams or almost a pound, more than a pound ang nawala dito sa bisikleta. Yung knobs makakapal, more than enough para sa hard pack, pero hindi naka-impede or nakakapagbigay ng rolling resistance pagdating sa pavement. Hindi masakit sa ulo sa long ride, actually sobrang maaasahan. Kaya minsan mapapaisip ako, magro-road bike pa ba ako? Kasi ito pwede na eh. Kahit bugbugin mo sa mga lubak, sa mga uneven na surface, o pang malayuan, wala akong masabi sa Maxxis Rambler. Talagang hindi ako binigot saka hindi ako binigyan ng sakit sa ulo sa ride na to. So yan, nasubukan ko kagad. First ride ko dito, Laguna Loop tsaka Caliraya Loop sabay. So winanshot namin using the Maxxis Rambler tires. And one of the best riding experience pagdating sa gravel bike. Pagdating sa looks, mas gumanda, mas nagkaroon ng character yung bisikleta. Nakatulong yung medyo malalim na depth ng carbon rims.
at saka yung tan wall din ng Maxxis Rambler. So this is the Maxxis Rambler 38C, 700 by 38C. So what do you think of the overall design? And kinabit dito sa Avian 36. Yan, so CR3 DBX 36mm. That's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo kagad. That's it for today. Ride safe. You